Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Nang umakyat si Jackie sa entablado, nagliyab ang atmosfera sa hanay ng mga nagpoprotesta. Hindi siya nag-atubili. Isang hakbang, kasunod ang isa pa, bawat galaw ay lantad na hamon. Bawat salita mula sa kanyang bibig ay matalim, walang kompromiso, walang sinasanto. Sa tinig na puno ng puot, sunod-sunod niyang ibinato ang mga paratang. Tinawag silang mga traidor, walang utang na loob. Mga taong isinakripisyo ang konsensya para sa pansariling kapakinabangan. Para kay Jackie malinaw ang lahat. Hindi sila kontento sa pagkatalo. Ngayon nais nilang wasakin ang grupong lumalaban lamang para mabuhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Ang mga mukha sa kanyang harapan ay nakatitig lamang. May mga matang naglalagablab sa galit, may mga puno ng pagdududa. Walang umamin, walang umatras. Dumating si Roberto. Hindi siya sumigaw, hindi nagpakita ng emosyon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Nang magsalita siya, bawat salita ay mabagal, malinaw, para bang tinimbang bago binitiwan. Pinalaan niya ang mga nagpoprotesta na balang araw, babalik sa kanila ang lahat ng kanilang ginawa. Hindi iyon galit, kundi malamig na paalala ng kapalaran. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan, kaya't lalong nakakatakot ang sandali. Walang banta, walang sigaw, ngunit sapat upang patahimikin ang lahat. Isa-isa silang tumingin kay Roberto. Walang nagsalita, walang gumalaw. Ang bigat ng kanyang mga salitay tila nagpalapot sa hangin mismo. Samantala, sa isang tagong kanlungan, tumindi ang tensyon. Isa sa mga kasama ni Tanggol ang nag-aalala. Sinabi niyang mali ang umalis ng walang pahintulot. Ipinaalala niya ang utang na loob kay Ben, na nagbigay sa kanila ng masisilungan, pansamantalang kaligtasan. Ngunit mariing tumanggi si Tanggol. Sa kanyang isip, malinaw ang panganib. Hindi sila maaaring manatili ng matagal sa isang lugar. Bawat dagdag na sandali mas lalapit sila sa kapahamakan. Para sa kanya, mas mahalaga ang kaligtasan ng lahat kaysa emosyon o utang na loob. Mabigat ang pasya, ngunit kailangan. Bilang pinuno, si Tanggol ang kailangang gumawa ng pinakamahirap ngunit tamang desisyon. Kailangan nilang umalis agad bago pa sila matagpuan ng mga kaaway. Samantala, palihim na nakikipag-usap si Ben kay Miguelito. Halos pabulong, ibinunyag niya ang eksaktong lokasyon ng pinagtataguan ni Tanggol. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ngunit nanaig ang takot at kasakiman. Ngumiti si Miguelito, ito na ang matagal niyang hinihintay. Agad niyang inutusan ng pulis na umatake. Nagsimula ang paghahanda para sa operasyon. Mahigpit na binantayan si Ben ng mga tauhan ni Miguelito, hindi pinayagang umalis. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya, mabigat ang dibdib, nilalamon ng konsensya. Nang dumating si Miguelito, sumigaw siya sa labas. Wala nang takas si Tanggol, tapos na. Agad na nagtanong si Tanggol sa kanyang isip, paano nila natagpuan? Sino ang nagtaksil? Bago pa dumating ang sagot, ibinigay na ni Miguelito ang utos na umatake. Nabasag ang katahimikan ng gabi sa putukan. Agad na sumigaw si Ramon na dumapa ang lahat, ngunit hindi tumigil ang mga bala. Sunod-sunod na sumugod ang mga pulis, walang sinasanto. Tumayo si Ramon at gumanti ng putok, isinugal ang buhay upang bigyan ng pagkakataon ang iba na makatakas. Si Tanggol man ay sumigaw, tumakbo, desperadong protektahan ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumagi sa isip ang pangalan ni Gina, asawa ni Ben. Para bang gumuho ang langit sa kanyang dibdib. Mula sa labas, desperadong sigaw ni Ben, pinatatakbo si Gina. Ngunit sa unos ng bala, bumagsak si Gina sa lupa. Wala ng buhay.
Nanlaki ang mga mata ni Ben. Hindi ito ang kasunduan. Hindi ito ang pangako. Sa galit at dalamhati, sumigaw siya kay Miguelito. Sinabing nagtiwala siya sa maling tao. Ngunit hindi tumigil si Miguelito. Sa harap ng lahat, walang pag-aalinlangan, binaril din niya si Ben hanggang mamatay. Napatigil si Tanggol. Ang traidor na si Ben, na inakalang ligtas siya, ay pinatay na parang walang halaga ang kanyang buhay. At si Miguelito ay nagdiwang, ang gabing nabahira ng dugo ay naging pista ng kanyang tagumpay. Nang gabing iyon, lumitaw ang tunay na mukha ng mga gerero, kalupitan at pagkauhaw sa dugo. Buong lakas na lumaban si Tanggol upang iligtas ang kanyang mga kasama. Sa kanyang isip, malinaw, hindi na ito laban para makatakas. Isa na itong madugong digmaan. Ang pagtataksil ni Ben, ang kamatayan ni Gina, at ang walang awang pagpatay kay Ben ay patunay. Guguyurin ni Miguelito ang sinuman para sa kapangyarihan. Sa gitna ng putukan at sigawan, nabasag ang lahat sa loob ni Tanggol. Napuno ng galit, dalamhati, at puot ang kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, lalo pang tumibay ang kanyang paninindigan. Wala nang pagtakbo, ito na ang digmaan. Digmaan para sa hustisya. Anuman ang kapalit, hindi siya uurong. Pinago ng gabing iyon ang lahat. Gabing iyon, nanatili ang alaala ng madugong gabing iyon bilang babala. Kapag ang kapangyarihan ay napunta sa kamay ng kasakiman at kalupitan, wala nang ligtas. Hindi tumigil ang mga bala. Nagtakbuhan ang mga tao. Kumalat ang dugo sa lupa. Hingal si Tanggol, hinihila ang sugatang kasama palayo sa linya ng putukan. Nababad ang kanyang mga kamay sa pawis at dugo. Pinago ng gabing iyon ang takbo ng kanyang buhay. Nagsimula ang digmaan, isang digmaang magtatapos lamang sa hustisya. Sa bawat hakbang, ramdam ni Tanggol hindi lamang ang bigat ng sugatang kasama, kundi pati ang pasanin ng mga buhay na nawala isa-isa. Bilis! Basag ang kanyang tinig. Biglang pumutok ang isang bala. Napakalapit. Pareho silang bumagsak sa lupa. Tumama ang bala sa pader, nagkalat ang mga piraso ng semento. Mula sa kabilang panig, narinig ang sigaw ng isa pang kasama. May isa na namang bumagsak sa putukan. Sa labas nakatayo si Miguelito, parang hari ng digmaan. Sa kanyang mga mata, hindi ito operasyon, kundi palabas, isang malupit na pagwasak. Walang makakatakas, sigaw niya. Sa isang kumpas, muling bumuhos ang ulan ng bala. Sa isang sulok, sugatan si Ramon. Duguan ang balikat, pilit na tumatayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Hindi tayo susuko. Hindi ngayon. Pulong niya sa sarili. Pumutok ang kanyang baril. Isa, dalawa. Ilang segundong pahinga, sapat upang magkaiba ang buhay at kamatayan. Sumigaw siya kay Tanggol. May daan sa likod. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, walang paliwanag. Pareho nilang naunawaan ang dapat gawin. Habang hinihila ni Tanggol ang kanyang mga kasama palabas, bigla siyang natigilan. Sa lupa, ilang hakbang lamang, nakahandusay si Gina. Bahagyang nakabukas ang mga mata, wala ng buhay. Kumirot ang dibdib ni Tanggol. Lumapit siya, tila naglaho ang tunog ng putukan sa kanyang pandinig. Lumuhod, inilapat ang kamay sa sugat. Ngunit, alam niya, tapos na. Sa huling hininga, bumulong si Gina. Tanggol up! Nanginig ang kanyang labi, halos wala ng tinig. Pasensya, para kanino hindi malinaw. Para kay Ben, para sa sarili, o para sa malupit na mundo. At tuluyang huminto ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, tila namatay din ang isang bahagi ni Tanggol. Mabagal siyang tumayo. Mula sa katahimikan ay sumiklab ang apoy, isang galit na hindi mapipigilan. Sa labas, bumagsak ang katawan ni Ben. Walang galaw, walang buhay. Ang lalaking minsang nagmakaawa, ngayoy itinapon na parang basura. Isang sulyap lamang ang ibinigay ni Miguelito, walang emosyon.
para bang isang sagabal lamang ang naalis. Nagpatuloy ang kanyang utos, walang makakaligtas. Ngunit sa dilim, sa likod, gumalaw ang mga anino. Abala ang pulisya sa harapan, habang palihim na inilabas ni Tanggol ang mga nakaligtas. Isa-isa silang lumabas sa makikitid na daan. Hingal, duguan, takot, ngunit buhay. Si Ramon ang huli. Bago umalis, tumingin siya pabalik sa bahay, dating kanlungan, ngayoy libingan. Hindi pa ito ang wakas, bulong niya. Habang lumalayo sila, unti-unting humupa ang putukan. Sa halip ay bumalot ang nakakatakot na katahimikan. Katahimikan ng kamatayan, pangako ng paghihiganti. Sa madilim na gubat, huminto si Tanggol. Nasa harap niya ang kanyang mga kasama. Sugatan, pagod, durog, ngunit buhay. Makinig kayo, mariin niyang wika. Mula ngayon, huhulihin nila tayo. Walang nagsalita. Hindi na tayo tatakbo para mabuhay lang. Ngayon tayo'y tatayo upang panagutin sila. Sa kanyang mga matay walang takot, walang pag-aalinlangan. Tanging galit, tanging apoy ng hustisya. Sa gabing iyon, habang hindi pa natutuyo ang dugo ni Nagina at Ben sa lupa, nanumpa si Tanggol sa sarili. Hindi siya titigil, hindi siya uurong. Mula sa gabing iyon, hindi na pagtakas ang laban, nagsimula na ang paghihiganti. Mula pa sa simula, malinaw kung saan nag-ugat ang trahedya. Isang pasya, isang pagpili na binalot ng kasakiman at kayabangan. Paulit-ulit nang binalaan ni Gina si Ben, pinakiusapan, halos lumuhod, huwag makipagkasundo laban sa grupo ni Tanggol. Ngunit sa bawat pakiusap, lalo pang tumigas ang puso ni Ben. Para sa kanya, mas malakas ang tukso ng pera kaysa tinig ng konsensya, kaysa pagmamahal ng asawa. Sa isip ni Ben, iisang tanong ang umiikot. Sino ang tatanggi sa ganitong pagkakataon? Isang pirasong impormasyon, isang pagbagsak, at kapalit ay malaking yaman. Yaman na magbabago ng buhay, ngunit bulag siya sa tunay na kapalit. Hindi niya nakita na bawat hakbang ay patungo sa pagkawasak. Ang karmay, hindi naghihintay. Dumarating ito ng mabilis, nang hindi inaasahan. Sa huli, si Ben mismo ang nagdala kay Miguelito, kasama ang pulisya, sa sariling bahay. Sa loob ng kotse, bakas ang kanyang pagkabalisa, tinatago sa huwad na pag-asa. Sa huling sandali, nagmakaawa siya, na huwag idamay ang kanyang asawa, na huwag saktan ang inosente. Ngunit si Miguelito, bulag sa uhaw ng tagumpay, ay walang pakialam. Bago palibutan ang bahay, nagpadala si Miguelito ng mensahe, isang banta, isang hamon kay Tanggol at sa kanyang grupo. At sa kaguluhan, lumabas si Gina. Walang armas, walang depensa. Tanging takot at pagkagulat ang nasa kanyang mukha. Tumama ang unang bala. Ilang sandali lamang, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Sa harap ng lalaking minsang nangakong poprotekta sa kanya, ngunit pinili ang pera. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Ben. Sumabog ang kanyang isip sa mga tanong. Anong klasing pulis ang mga ito? Bakit pati inosenteng pinapatay? Nag-alab ang kanyang galit. Ang perang minsang nagbigay sa kanya ng lakas, ngayoy naging bigat ng kanyang konsensya. Nais niyang maghigante, itama ang pagkakamali. Ngunit wala na siyang oras. Pinaril siya ni Miguelito. Sa isang iglap, bumagsak din si Ben, katabi ng kanyang asawa, na minahal ngunit hindi pinakinggan. Isa-isa ring bumagsak ang mga kasama ni Tanggol. Sa hangin, umalingaw-ngaw ang tanong, ito ba ang simula ng pagbagsak ng grupo ni Tanggol? Ito ba ang kapalit ng mga lihim, galit, at karahasan? Ngunit hindi pa ito ang wakas. Nagpatuloy ang mga pangyayari ng gabi. Naglakad si Aling Tess patungong San Dimas para sa libing ng kanyang anak na si Santino. Mabigat ang bawat hakbang, puno ng dalamhati at galit. Sinubukan siyang pigilan ni Mando. Alam niyang may kapahamakan kapag hinarap niya si Rigor. Ngunit matatag si Aling Tess. Ina siya ni Santino. Walang makakapigil sa kanya. Sa San Dimas,
Dama agad ni Tindig ang nakaambang panganib, kaya't isinama niya si Rhoda. Pagdating nila, mabigat ang tensyon, bawat tingin ay puno ng paratang. At nang humarap si Tindig kay Rigor, hindi na niya napigilan. Hayagan niyang ibinunyag ang kalupitan ni Rigor, ang kanyang pagkabigo bilang ama, ang kanyang pagtataksil kay Santino. Sa sandaling iyon, naging malinaw, hindi na ito laban ng pamilya lamang. Ito'y laban para sa hustisya, para sa paghihiganti, laban sa sistemang matagal nang nabubulok sa dilim. Bagaman inamin ni Rigor na siya mismo ang bumaril kay Santino, sinubukan pa rin niyang ibunton ang lahat ng sisi kay Tanggol. Sa kanyang isip, si Tanggol ang ugat ng lahat ng kanyang kamalasan, ang nagtulak sa kanya sa landas ng karahasan. Ang presensya ni Aling Tess ay lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Bawat salita ay tumusok sa kanyang dibdib na parang patalim. Sa init ng pagtatalo, biglang hinugot ni Rigor ang baril. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata. Nakatutok ang baril sa kanyang sariling asawa, si Aling Tess. Sa sandaling iyon, nagsama ang takot, galit, at kawalan ng pag-asa. Bumigat ang katahimikan. Bawat segundo'y tila walang hanggan. Alam ng lahat, bawat isa'y bilanggo ng sariling mga pasya. Si Ben, nilamon ng kasakiman. Si Miguelito, bulag sa kapangyarihan at kayabangan. Si Tanggol, hinahabol ng anino ng karahasan. Si Rigor, nilamon ng galit at paninisi. At si Aling Tess, isang inang handang harapin ang lahat para sa anak. Hindi pa pumutok ang baril, ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa anumang bala. Nakatitig ang lahat kay Rigor. Si Aling Tess ay hindi umiyak, hindi sumigaw. Tanging matatag na titig ang ibinigay niya sa lalaking minsan niyang inakalang magiging mabuting ama. Kung papatayin mo ako, mahina ngunit mariing wika ni Aling Tess. Gawin mo, ngunit huwag mong sabihing para sa ating anak. Tumama ang kanyang mga salita kay Rigor na parang bala. Namutla ang kanyang mukha, bumigat ang kanyang paghinga. Bumalik ang alaala ng nakaraan, ang gabing siya mismo ang bumaril kay Santino. Tumigil ka, sigaw ni Rigor, ngunit bakas ang pagbagsak sa kanyang tinig. Kung hindi dahil kay Tanggol, hindi si Tanggol, ikaw ang bumaril sa ating anak, mariing sagot ni Aling Tess. Mabagal na lumapit si Tindig. Sa malamig na tinig sinabi niya, Rigor, ibaba mo ang baril, hindi ka na makakatakas sa katotohanan. Ngunit sa mga mata ni Rigor, wala nang natitirang katotohanan. Tanging galit, tanging pagkatalo. Ang kanyang gumbuho ng mundo'y nais pang hilahin ang iba sa bangin. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, kumalat ang balita ng madugong sagupaan. Nagtanong ang mga tao, sino ang sugatan? Sino ang susunod na biktima? Si Tanggol, sugatan ngunit buhay, nakaupo sa madilim na silid. Nababalot ng dugo ang kanyang mga kamay, puno ng galit ang kanyang isip, mabigat ang kanyang konsensya. Paulit-ulit lumilitaw ang mga mukha ng mga kaibigang nasawi. Hanggang kailan? Tanong niya sa sarili. Hanggang kailan mamamatay ang mga tao dahil sa akin? Sa kabilang panig, nakatayo si Miguelito sa harap ng salamin, may ngiti sa labi. Para sa kanya, lahat ay tagumpay. Mga bangkay, mga balita, promosyon. Ngunit hindi niya alam, may nakamasid sa kanya. May hustisyang hindi nabibili ng pera o baril. Balik sa San Dimas, biglang napaiyak si Rhoda. Tama na, sigaw niya. Wala nang makakabalik sa ating anak. Wala nang maibabalik sa nawala. Sa sandaling iyon, nayanig si Rigor. Bahagyang bumaba ang baril. Isang segundo, isang pagkakataon. Sumugod si Tindig, hinablot ang armas. Nagkaroon ng pagtatalo. Umalingaw-ngaw ang putok. Nagsisigawan ang lahat. Ngunit hindi si Aling Tess, hindi si Tindig, si Rigor mismo ang tinamaan. Bumagsak siya sa lupa. Hawak ang kanyang dibdib. Dumilim ang kanyang paningin. Sa huling sandali,
Tumingin siya kay Aling Tess. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging takot at pagsisisi. Patawarin mo ako. Mahina niyang bulong. Hindi alam ni Aling Tess kung lalapit o lalayo. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Hindi para kay Rigor, kundi para sa anak na nawala. Natapos ang gabi sa San Dimas. Ngunit isang katotohanan ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang dalamhati. Bawat putok, bawat sigaw, bawat luha ay nagtutulak sa kanila patungo sa mas malaking pagsabog. At sa susunod na kabanata, isang lihim ang mabubunyag, isang pangalan ang muling babanggitin, at isang pa siya ang gagawin. Isang pa siyang maaaring magligtas sa kanila o tuluyan silang itulak sa kapahamakan.